Hello everyone. So tonight, pupunta na naman kami ng Cagayan de Oro. At yung mga dogs namin nalulungkot na. Bali, ang kasama ay ako, si Papa, at tsaka si Mama. Tatlo kaming uuwi. Gabi pala kaming aalis kasi dahil nga ina-avoid ko yung traffic. At mag-grab lang pala kami papuntang airport kasi walang makakapaghatid sa amin. Ayan na siya. Bale, punta kami dito sa Terminal 2. AirAsia yung flight namin. Ayan, medyo napaaga kami. Kaya nagkape muna ako dito sa may Cafe France. Okay naman yung kape nila. Hindi ganun katamis. Sila Mama at Papa ayaw daw nilang magkape ngayon. Kaya ayan, nag-uusap lang sila dyan. Nag-aantay lang kami ng boarding dito sa may gate 16. Ayan, bale by zone pala yung boarding ng AirAsia. Kaya medyo nandun kami sa may last. Magkakatabi pala kami. Kasi ang binog kong ticket ay yung flex ng AirAsia. Kaya kasama ng baggage na 20 kilos, food at saka seat selection. Okay naman yung food ng AirAsia. Talagang masarap. At ayan si Papa, nasa window seat niya na favorite. Kukuhain lang namin yung mga luggage namin dito sa carousel. Susunduin pala kami nila Tito Totoy dito sa Laguindingan Airport. Umaga na nga at ayan, nakita na namin si Tito. Kumakaway siya kanina. Nagalakad pala kami papunta dun sa parking area nila kung saan nakaparking yung sasakyan. Ayan. Papunta na kami sa bahay nila Tito Totoy. At apakaraming ang mga mangga dito. Ito na naman si Durian, nagpapakyut. At si Fretzel. Nagkape na kami kasi naumagahan na nga. At ayan, mag-uumagahan na rin. Bale, nag-commute pala kami kasi wala pala kaming mabook na Grab kanina. Pupunta pala kami ng mall kasi kailangan kong mag-withdraw ng pera. At ayan, nag-bus pa nga kami. Baka-ignorante namin kasi hindi namin alam na diretso na pala to sa mall. Akala namin doon siya hihinto sa may city area lang. Kaya si Papa, nakakailang tanong doon sa konduktor. Buti na lang at mabait si ate at sinagot kami ng maayos. Bumili pala kami ng reading glasses ni Papa kasi nalimutan niyang dalhin yung sa kanya. At tumawid kami dito sa may Centrio Mall kasi yung ATM sa may Gaisano, wala ng laman. Sinundo pala kami ni Kuya Janjan. Papunta kami sa bahay nila kasi manghihiram kami ng sasakyan. Ayan, napakaganda ng view. Ayan si Nika. Mag-18th birthday na siya. At isa ako sa mga 18 treasures niya. Yan yung poster na ginawa nila. At ito si Soli, hiramin namin siya habang nandito kami sa Cagayan de Oro. Ayan, nandito kami sa may bahay nila Tita Esther. At nag-upo-upo lang. Pabalik na kami ngayon ng El Salvador. At doon kami matutulog for tonight. Ayan si tita nyo. Bumili kami ng pang-ulam na manok. Dito pa yun sa Chooks to Go. Ayan, umaga na naman. At apakarami talagang mangga. Mga apple mango yan. Ayan si Mama, tawang-tawa na naman sa mga koy nila Tito. Imamay day daw niya sa kanyang Facebook. Paalis na sana kami kaso sila Mama at Papa natakam dun sa mga apple mango na namumula na. At ayan na nga, pumipitas na sila. Kahit hirap na. Ayan, nakuha na nga ni Papa. Andito pala kami ngayon sa bahay nila Tita Tata. At naglinis kami at nagtitilig ng onte. Ayan, bale, binenta kasi to sa amin ni Kuya CJ. At ayan si Mama nangunguha na nga ng mga tanglad.
Pagbalik namin, nakita na naman namin tong apakaraming mangga. Bumili din pala ako ng chocolate milk dito. At binisita na naman namin yung Opol. Ayan, ganun pa rin siya. Si Mama, ngayon lang ulit nakabalik. Bumili pala kami ng ulam dito malapit sa bahay nila Tita Esther. At kumain na nga kami. Ayun yung dalawang yan. Diyos ko, hindi matigil-tigil ang kakatawa. Ayan na nga yung sa tibo ni Nika. Sineperate ko lang yung vlog nun. Kasi medyo mahaba nga. At tumating na nga ang family ni Kuya CJ. Yan yung baby nilang si Jericho. Sobrang cute. Kaso iyakin talaga siya. At kung may napapansin kayo, talagang magkaawig sila ni Papa. Yan si Tita Esther, tuwang-tuwa din sa pasalubong ni Kuya CJ na mangosteen. Sobrang tamis nito. Para kang kumain ng candy. Ay, nalaglag pa nga. Ayan si Ate Dexy. At si Kuya CJ. Aalis na naman pala kami ngayon. Papunta kami sa bahay ni Tita Tata. At nag-aayos uli ng mga gamit. Naglalakad pala kami papunta dun sa bahay ni Tito Totoy. At isusunugin daw yung mga ibang basura. Si Papa nagtutuyan-tuyan na nga. At si Tita Esther naman naghahanda ng umakyat ng puno ng mangga. At siya ay kukuha na nga ng mga bunga. Ang assistant niya pala ay si Tita Ruth. Talagang expert yan si Tita Esther sa pag-akyat ng puno. Marami na nga kami nakuha. Nagbigay na nga itong dalawa. Yung banda nila. Yan si Tita Esther hindi pa rin talaga magpapaawat. Umakyat ulit ng puno kasi kulangan pa daw siya dun sa kinuha niya kanina. Ayan si Kuya CJ. Ayan si Tita bumalik pa uli kasi hindi daw talaga siya makontento sa unting mangga. Ayan, napagod na siya. Bale, pabalik na rin kami sa bahay nila Tita Esther. Ayan si Sophie. Sobrang cute ng batang yan. Alis na naman kami papunta sa bahay nila Ate Coco. At dito kami early lunch. Ayan na nga si Jericho ulit kasama si Ate Coco. Tuwan-tuwa ang magpipinsan. Sobrang cute talaga niyang. Ayan, nakabalik na nga kami dito sa bahay ni Tita Esther. Bali, aalis pala kami. Ako, si Mama, at ang dalawang batang makulit, si Cassandra at si Teyang. Magbabanding kami dito. Kumain lang kami sa may SNR. At natuwa din kami dahil mayroon nang nagbebenta dito ng cotton candy. Sobrang happy nila. Magkakapatid at same flavor nga ang in-order nila. Yung cute-cute talaga nila. Nagpunta rin kami sa Mr. DIY pala para bilhan sila ng laruan. Nagkape lang din ako saglit bago bumalik sa bahay nila Tita Esther. At masarap talaga yung latte ng Shell Cafe. Ayan, pagod na sila. Ito pala yung napili nilang laruan. Sobrang cute. Battery operated na rabbits. Ayan, tignan niyo. Talagang nagalaw. Ayan si Sophie. Aalis pala kami ngayon. At dito kami sasakay sa sasakyan nila Kuya Louie. Pupunta kami sa August Cafe na may overlooking daw, sabi ni Kuya Louie at ni Ate Kat. Nakarating na nga kami at medyo marami na ring tao.
sa cafe na to. Pero marami namang parkingan kaya okay lang. Ayan ang gwapa oh. Napakaganda nga ng view dito sa May August Cafe. Talagang overlooking siya ng dagat. At itong mga to nakapaghanap pa ng bagong friend. Yan si Ate Baby o nahihiya pa. Ayan, tumitingin na kami ng menu nila. At naglakad-lakad lang ako dito. Ayan sila, hindi pa rin nakaka-order. Hindi pa rin sila makapag-decide. Ayan na sila Cassandra, kasama yung friend nila. Na na-meet lang din nila dito pero napaka-close na agad. Dumating na pala yung mga drinks namin na in-order. At yung mga food pala na in-order namin ay for sharing. Malaki talaga yung serving nila dito. Ayan. Si Papa naman naglakad-lakad na. At nagtingin-tingin sa view. Yan yung mga bata o tuwang-tuwa. Kasama yung naka-white. At ang kanilang Lola Estong. Meron pa silang pa-glass house. At may model pa nga. Ayan, nagpa-picture pala kami. Ayan si Sophie at si Ate Kat na may background na sunset. Dito pala kami ni Mama sa SM Uptown para mag-grocery ng onte at magliwaliw. And lumunta kami dito sa bookstore. At si Mama bumili ng mga vegetables. Tinry din namin tong 1 liter drink nila na mura lang at masarap. Naglaro din ako dito ng claw machine at nagbaka sakali lang. Pero nakakuha ako. This time yun. At pumunta kami sa bahay ni Tita Mila. Kasama si Papa. At ayan si Tita Esther na siya matutuwa sa duyan-duyan. Ayan si Tita Mila. Ayan ang mga bata. Pinaayos pala namin dito yung power window ni Soul. At dumaan dito sa bagong bukas na 7-Eleven. Ayan. Ayos na nga. Nagpa-pedicure din kami ni Mama dito sa may SM Downtown. At naglaro din siya ng claw machine. Sa una hindi niya maintindihan. Pero ayan, nawili siya. Unfortunately, wala siyang nakuhang kahit ano. Today, aalis na naman kami. Mag-outing kami kasama sila Ate Coco. Ayan, gamit yung van nila Kuya Janjan. Yung mga bata sa likod, kasama si Tita Esther. At ayan sila Ate Coco at Nika. Si Papa naman, andyan lang sa likod. Bali, pupunta kami sa Starmark Resort. Yung resort ay mayroong swimming pool at meron ding beach area. Hindi pa ganun kapatag yung daanan pero okay naman siya. Ayan, nag-discarga na nga kami ng mga gamit. Papunta sa cottage namin na malapit sa beach. Ayan, kubo-kubo siya. Ayan ang mga bata. Excited na silang mag-swimming. Inaayos lang namin yung mga pagkain bago mag-umpisang mag-swimming. Ayan, SNR pizza. At ang mga drinks. Ayan na sila. Nagsi-sunblock na. Ayan si Nainay, excited na maligo sa pool kasama yung mga pinsan niya. Sila Kuya Janjan naman, nag-iihaw ng isda. Ayan na nga yung isda, dumating na. Si Ate Baby naman gagawa daw ng salad. Alin naka-prepare na yung gulay. Pero yung dressing, ngayon pa lang yung gagawin. Si Kuya Janjan naman,
pinapatikim sa amin tong karne ng isda na sabi niya ay lasang baboy daw. Meron nga kaming bisitang miming eh. Sobrang cute niya talaga. At si Papa yung pinuntahan niya agad. Siguro kasi amoy pusa si Papa. Yan, tuwang-tuwa siya kasi na-miss na niya yung pusa niya sa bahay. Kasi Macchiato. Maamo din yung pusang to. Talagang nangihingi ng food. Ayan na sila, nag-picture taking na. Si Tita Esther kasama talaga yung cook niya. Dumating na pala sila Kuya Louie at Ate Kat. At si Sophie. Ayan, may sarili siyang upuan. Sobrang cute. Talagang saktong-sakto sa kanya yung upuan. Nag-swimming din pala ako dito. High tide nga. Kaso ang problema ko, medyo mabato talaga yung beach. Masakit sa paa. Pero carry lang. Wala pang masyadong taong naliligo ngayon. At ayan na nga si Mama, Papa at si Kuya Jan Jan. Nag-swimming na. Ayan sila Ate Baby. Kumakain na ng mangga. Itong tatlong to. Sila Kuya Bakiran, si Kuya Jan Jan at si Papa. Matagal pa umahon. Si Kuya Jan Jan, inaalalayan si Papa sa pag-ahon. Dahil mahina na nga yung paa ni Papa. Ayan no, parang wounded soldier, Diyos. Paalis na pala kami. Ayan, nag-aayos na ng mga gamit. Ayan, nakabalik na kami sa bahay ni Tita Esther. Pagod na at gustong gusto na naming matulog. Andito na naman kami sa El Salvador. Gamit namin si Soul. Ayan, si Papa nagpaplano na ng gusto niyang gawin dito sa bahay. Gusto daw niyang gumawa ng 2 paupahan sa baba. Ayan, magre-repiping nga daw. Dahil gagawa pa siya ng 2 additional na CR. Nag-drive-thru din kami ni Mama pang snack. Ayan ang aking engineer, carpentero, foreman, at architect, laborer na tatay. Siya na talaga. Nagdilig naman ako uli ng mga halaman ni Tita. Ayan si Papa at saka si Tita Esther. Inumpisahan na nga nila yung pagpintura dito sa bubong ng Pacific Blue ng Boysen. Si Tita Esther kumuha din ng mga bougainvillea na iuwi niya dun sa bahay niya. Lalagot ka kay Mrs. Lee. Kasi wala namang makakapagpaalaga dyan sa mga halaman na yan. Sayang lang. Dumaan din kami sa lupa namin dito sa may Soldiers Hills. Kaso may gumalaw nga ng muhon namin. Talagang pinapaliit yung lupa namin. Pabalik kami ulit ngayon ng El Salvador. Galing sa bahay nila Tita Esther. At ayan, may mga dala na kaming mga food. Si Tita Esther naman naghanap pa ng additional na Pacific Blue na roof guard. Bago kami dumiretso, kumain muna kami sa My Titing's Kitchenette ba to or eatery. Malapit sa may El Salvador na overlooking. Talagang gustong gusto ni Papa dito kasi ang ganda daw ng view. Ayan na siya nag-aantay. Ayan yung mga binili namin. Ayan si Tita Esther oh. Talagang siya lang ang naka-vitamin C. Vitamin Coke. Baan pala kami dito sa bahay nila Tito Totoy kasi manghihiram kami ng mga panggamit ng construction, mga ladder at bara, pati na rin ng martilyo na gagamitin sa pagpintura ng bubong. Ayan si Tita Esther, nag-uumpisa na sa pagbara ng sahig dahil magbabaon nga sila dito ng tubo. Ayan si Mama oh, di rin papatalo. Dahil willpower nga, lahat kami tumutulong. Ayan si Papa ang aming leader. Nag-dinner pala kami dito sa may City Mall, Mang Inasal.
Today, pupunta na naman kami ng El Salvador. This time, kasama na namin si Jacob at saka si Tita Ruth. Ipagpapatuloy na naman yung pagbabaon ng tubo. Pumunta kami ni Mama ng merkado para bumili ng ulam pang tanghalian. Si Mama bumili pa rin ng mga juice kasi sobrang init nga ngayon. Ayan na nga yung mga nabili namin. Nagpunta na kami ngayon dito sa bahay ni Tito Totoy dahil mag-outing nga uli dahil birthday ni Samantha, yung apo ni Tito Totoy. Ayan, ito kami sa may Tubahon Cliff. Sobrang ganda nung venue na nabili nila. Nag-pictorial na nga itong dalawa pang cover photo daw nila. Bali isang buong bahay siya na may kasamang pool. At ayan na nga yung mga may-ari. Diyos lang. Ayan yung view. Sabi ni Mama mayroon daw kuweba doon sa may ilalim. Kasi pwede kang bumaba. Ayan sila nagkukwentuhan na. Sobrang ganda ng weather ngayon. Hindi ganun kainit. Yung mga bata naman nagsiswimming na. Si Papa sobrang busy. Kumakanta sa loob. Nag-snack na nga kami dito. Ayan, may mga dumadaan ding mga fishing boats. Ayan no, may hagdanan siya pababa. Tapos may panet pa. Yung mga bata nag-swimming na rin dito. Mababaw lang siya at clear yung tubig. Ang dalawang tita nagre-relax na. Ayan yung view uli. Tinuturo ni Mama tong mga parang payag-payag sa gilid. May mga nag-island hopping din pala dito. Yan yung balsa na hinahatak ng bangka. Ayan na sobrang calming talaga nung panahon ngayon. Nag-uusap-usap lang sila about life again. Nag-picture taking na naman kami. Para sa vlog. Nagsa-sunset na nga. Ayan si Saysay. Ito na pala yung birthday girl natin. Si Samsam. Amazing yung cake. Kasi styrofoam lang pala. Pero maganda. Ayan. Nag-dinner na kami at pauwi na. Punta na naman kami ng El Salvador. Minamaximize namin yung time na habang nandito pa kami ay ma-improve namin siya. Pero muminto muna kami dito sa bahay nila Ate Coco para ayusin yung e-bike. Ay nagluto si Kuya Chen dyan ng humba at ng tinola na native chicken. Sarap. Si Papa muna ang magdadrive. Ayan yung dalawang aninay-nay. Hininto lang kami saglit para bumili nitong bibingka. Ayan, nagkakot na nga kami ng mga palas, papasok. Kasi nakaarang na sa daan. Ayan si Jacob ang tagalagay. At kami ang tagabuhat papunta dun sa kwarto ni Tita Tata. Ayan, nag-videoke na sila kasi bukas birthday naman ni Tito Totoy. At maagang dumating yung videoke. Nag-iihaw din si Tito ng panihapon namin. Isda at saka baboy. Si Tita Ruth naghahanap ng kanyang kakantahin. May pa-flashlight pa nga yan. Ayan, luto na. At nakain na kami. Naglabas pa nga ng saging yan si Tita Esther.
sinurprise pala si Tito Totoy ng balon na at bouquet na maraming pera. Mamaya magka-celebrate na sila. Pero ngayon, pupunta muna kami sa bahay ni Tita Tata. Ayan si Papa naliligo sa labas. Ayan ang magkakapatid. Ang pating pala si Tita Sara din. Siya yung nakablue. Si Tita Esther talaga, hindi pa yun magpapaawat sa paghuli. Panungkit ng mangga. Nanungkit na naman siya. Si Tito Totoy din nanungkit na rin. Habang wala pang mga bisita. At marami daw silang nakita sa side na yan na hindi dapat palagpasin. Diyos. Ayan na yung mga sinungkit nila. Si Tita Esther nga umakyat pa dyan sa may drum dahil may nakita daw siya dyan ng mga mangga. Oh, dancer yarn. Ayan, busy na naman. May tagasalub. Kay Bibi, kay Louie, amo! Dumating na nga si Nika at si Sophie. Ayan na si Rita Mila. Ayan si Kuya Junjun. Si Papa nanguya ng insulin plant. Papunta pala kami ngayon ulit ng El Salvador. Ayan ang dagat. At ipagpapatuloy ang aming pagpipintura sa bubong. Ayan si Tito Totoy dumaan din. Si Tita Esther ang taga-mix ng pintura. Ayan. Nagpintura na kami sa side na to. Papa, tinataas niya pala yung floor dito kasi nga daw baka bahain. At ayan, nag-hollow blocks na siya uli. Kasama sila Tita Ruth at Tita Esther. Ayan talagang may division of labor. May taga-hawak, may taga-mix, may taga-lagay. Talagang marunong talaga sila dyan sa pag-construct. Nagpagas muna ako. At ayan ang gas station. Social, may view din ng dagat. Dito kami natulog sa El Salvador. Kaya dito Totoy. Ayan na nga, ang ganda-ganda ng bubong. Sa side na yan. Hindi pa napipinturahan yung kabila. Kaya naman pumunta si Kuya Junjun. Ayan, nabangga nga yung soul habang nakapark dun sa bahay ni Tita Tata. Hindi namin napansin kung sino. Kaya pinagawa namin. Ayan, pininturahan ko rin yung pintuan ng blue. Yung tira-tira dun sa pangpintura ng bubong. Ayan si Kuya Junjun. Apakahirap talagang pinturahan ng bubong ng bahay kasi napakatarik. Kaya naman may palader at merong mga nagbabantay para kung sakaling at sana hindi naman may matumba. Ayan, may miming pa nga na nanghihingi ng pagkain. Ayan ang mga taga-nood. Malapit nang matapos ni Kuya Junjun ang pagpintura. Unting-unti na lang. Si Papa naman nagpintura din sa loob. Kasi luma na nga yung mga kahoy. Ayan, tapos na. Paalis na sila Kuya Junjun at si Ate Ann. Pumunta pa kami dito sa may Route 945 para mag-early Mother's Day celebration. Kasi time ng Mother's Day, nasa Manila na sila Tita Esther. May pusa pa rin dito. Talagang habulin kami ng pusa.
Ayan si Sophie at si Papa, oh. Cute, cute. Daddy. Kaya siya na for now. Punta kami ni Mama at Papa dito sa SM Uptown. Dito pala kami nag-lunch sa KFC. Tuwa din ako dahil may Macau dito. Sobrang onti na lang kasi ng Macau sa Manila. Favorite ko kasi itong rose milk tea nila. Si Ate Coco talaga napakaraming sticker na binigay sa akin. Nakakahiya nga, pero sabi niya, hindi naman daw malulugi yung business nila dahil sa akin. Kaya ayan, tiba-tiba tayo. Sinundo na kami nila Kuya Dave. Kasi bukas na yung flight namin. Ayan, inakinarga na yung mga maleta. Paalam yan eh, hanggang sa muling pagkikita. Nanungkit na naman nga ng mangga sila Tita Esther. Para this time naman dalhin sa Manila at pampasalubong. Ayan, may taga-catch. Sobrang bigat ng apple mango na yan. Kasi tututuin naman, pinapaabot lang. Ayan o. Apakarami pa rin talagang bunga ng mangga nila. Si Tita Esther talaga ayaw paawat, umakyat na naman. Ayan o, sobrang expert sa pag-akyat ng puno. Ayan si Butter. Ayan, dumaan kami dito ulit para iwan yung mga bala ng grinder. Inaayos na nga namin yung mga dadalhin namin. Dahil papunta na kami ng airport mamaya. Kinilo na rin namin. At ayan, natid na nga kami nila Kuya Dave. Papuntang Lagindingan Airport. Kasama namin si Libay. Ayan. Punta na kami sa loob. At nakapasok na nga kami. AirAsia pa rin ang aming flight. Ayan na yung plane. Ayan si Libay. Apo ni Tita Ruth. Si Mama at saka si Papa. Bumili pa nga kami ng kape kasi sobrang nakakapagod. Ayan, nakarating na kami ng Manila. Inaantay na lang namin yung mga luggage namin. At magbubook pa rin kami ng Grab kasi walang available na magsusundo sa amin sa bahay. Ayan na yung aming Grab. Sobrang bait ni Kuya, tinulungan pa kami. Ayan ang Fire 3. Yun lang, salamat sa panonood.